Doktora, ano po yung mga usual na mga skin diseases or illnesses na nakikita po ninyo sa inyong daily check-ups ng mga kabataan na nasa-suffer po ng mga kabataan because of the heat? Sige po, Doktora. Okay, so medyo marami po ito, pero isa sa mga common na nakikita ko po, lalo na ngayong tag-init po, is yung buwang araw o miliarya po. So yun po yung larawan na pinakita kanina. Nabanggit ko na din po kung ano ang sanhi nito kanina, yung sobrang pawis na nagbabara po, yung daluyan ng pawis natin. No? So maliban po dyan, isa rin pong karaniwan na kondisyon ay yung mga may eczema, yung eczema po. No? So pagka mainit po ang panahon o merong extremes of weather po tawag namin or sobrang lamig, sila po ay hindi mapakali, nangangati po ang balat nila. So, kinakamot po nila yan at lalong nagsusugat po. Okay? Then, syempre, naturally po, pagka kinakamot po ang balat at nagsugat, mayroon po tayong natural na mikrobyo na nasa katawan natin. So, papasok po yun doon at magsasanhi po yan ng sugat o infection po sa ating balat. So, pwede pong mikrobyo, pwedeng insekto po. So, marami pong dahilan. Okay? And then, isa rin pong karaniwan ngayon na kondisyon ay yung tinatawag nating galis o scabies. So, lagi po yung nakikita, lalo na yung sa mga masisikip at may init na lugar po. So, usually, pag isa po nagkaroon sa bahay noon, mahahawa na din po yung iba. Katulad din po ng puto or pediculosis po ang tawag natin sa Ingles. So, very common po to, lalo na ngayong summer. Siyempre, yung mga bata po, laging naglalaro. Tapos, minsan, nag-share po sila ng mga suklay, mga tuwalya, pampunas. So, yun po ang mga causes kung bakit po nahahawa po yung mga ibang tao din. Ayun, nakita mo, actually, alam mo, Miss Annie, Doktora, thank you so much ha. Pero nadaanan ko lahat yan, Miss Annie, kasi nung bata ako talagang makulit ako eh. Oo, tsaka exposed ako sa mga kalaro ko. So, nagkaroon nako. Anyway, Doktora, since nasabi na po ninyo yan, bungang araw, eczema, galis, kuto, ay nako. Ano po ang masasabi po ninyo para po hindi po magkaroon ng mga ganyang mga sicknesses or diseases ang mga kabataan po natin? Actually, depende po kasi sa dahilan. So, nabanggit ko po yung bungang araw, no? So, one way of preventing this is, yun na po, syempre, hindi naman natin pwedeng pagbawalan maglaro ang mga bata or hindi din natin mapipigilan ang klima ng ating bansa, no? So, pag napawisan po, lagi po dapat magpapalit ng damit, maliligo po, pagkatapos maglaro or madumihan po. Tapos, dapat po laging maninipis po ang suot na damit. Huwag po muna yung mga makakapal para maiwasan pong magbara yung daluyan ng dugo, ay ng pawis po natin. Doon naman po sa mga may eczema po na nabanggit ko, opo, so, ang importante po sa kanila is maliban sa yun nga po, iwasan ng pagpawis na magdudulot din ng pangangati sa kanila, kailangan din po lagi nilang ginagamit yung mga banayad na panlinis nila ng katawan saka yung mga moisturizer or lotion po nila. Yung iba pa pong nabanggit ko, katulad ng infection, no? So, depende po sa dahilan. So, siyempre, ang pinaka-importante po dito ay dapat malinis po sa katawan. So, okay lang maglaro, okay lang gumawa ng ibang mga gawain. Basta after po, bago matulog or bago magpahinga, dapat po lagi po maglilinis ng katawan. Saka wag pong makikipag-share ng mga gamit para malimit po natin yung pagkalat ng infection kung magkaroon man po tayo. Ayun, very well said. Di ba, Miss Annie? No That's shaving, tapos maligo. Pagkatapos, kailangan malinis sa katawan, di ba? Okay. Miss Annie, ikaw muna, kasi meron pa akong tanong. Go ahead. Yes. Alam ko, Attorney Don, thank you for that. Ayan, okay. Doktora Kathleen, paano po kung, halimbawa, nariyan yung bungang araw, nagkaroon ng galis, nagkaroon ng kuto, paano kung pinabayaan lang at hindi tinatingnan sa doktor, kahit sobra na yung katikating niya sa katawan, marami ng galis, anong pwedeng mangyari sa balat ng bata, Dr. Kathleen?
Yun po ang pakiusap ko po sana sa mga magulang, sa nag-aalaga sa mga bata kasi wala pa po silang kakayahan na dalhin sa ang sarili nila sa mga tamang taon na pwedeng gumamot sa kanila tulad ng mga doktor. So, pag may nakita po tayong nagsisimulang mga ganito or hindi po tayo sigurado, kung pwede lang po ay dalihin po natin sila sa mga healthcare professional, gaya ng mga doktor, sa mga clinic or mga hospital po para po ma-check po ng mabuti kung ano po ang meron sa balat ng mga bata. No? Kasi pag hindi po natin nagamot yung mga simpleng mga bungang araw o di po kaya yung mga eczema, pwede po siya magdulot ng infeksyon. Ang infection po ay sa simula pwedeng nasa balat lang pero pag ito po ay lumala, kalat na din po ito sa buong katawan at magkakaroon po ng di magandang pakiramdam po ang bata at magkakaroon po ng mga lagnat at pakalat na infection pa po. So ayaw po natin mangyari yun, alagaan po natin ng mga bata. Ay, napakaganda ng binanggit ni Doktora. Kaya mga nanay na nakikinig at nanonood, baka ito yung sitwasyon ninyo po. Abay, dapat ipa-check up nyo na doon sa doktor. Ano po? Kasi pag napabayaan, mas may malalang problema na maaaring kasapitin ang inyong mga anak. Attorney Dot, go ahead po. Alam ko, madami ka pang Yes, Miss gusto Annie. itanong. Samantalahin natin ito dahil naririyan si Dr. Kathleen. Tama-tama. Very timely dahil nga sa panahon po natin ngayon. Yes, Miss Annie. Maganda yung mga sinabi ni Doktora, pero ito nga, Doktora, no, summer ngayon, as we have already discussed earlier, talagang nasa Pilipinas pa tayo. It's a tropical country. Mabuti Yes. pa kung nakatira ka sa temperate countries, di ba? But here, wala tayong choice. It's really very hot. And as mentioned earlier by Doktora, hindi mo mapipigilan din yung mga bata na maglaro. But Doktora, for the summer, which is really the worst time na grabe po yung init, ano po ang pwede po ninyong i-advise sa mga parents po natin? Although earlier you already mentioned some, no? But ngayon po, let's focus on yung talagang for summer. Ano po ang dapat gawin regularly or every day so that maiwasan po itong mga ganitong klaseng skin diseases? Go ahead po, Doktora. So, una po, nabanggit ko, maliligo po or maging malinis po sa katawan. So, kung maliligo po tayo, dahil mainit na po, kung kaya po, wag na po tayo mag-heater, no? So, hindi lang po maganda sa balat yon, nakakatipid din po tayo sa kuryente. Ang isa pa po is yung mga damit po na susuotin. So, itabi po muna natin yung mga materyales na makakapal. So, yung mga maninipis po muna ang ating gamitin, kaya gaya ng mga gawa sa cotton, yung mga bamboo fabric po, ganun po, no? Saka po yung, lalo na yung mga babies po, saka yung mga toddler natin, yung mga babies pa, pwede po natin hindi sila balutin ng mga kumot nila, yung makapal po kasi yun so hindi po, yung iba po kasi iniisip, baka ginawin ng baby. So, ang problem po kasi, pagka na-cover masyado ang babies, mag-overheat naman po sila. So, another problem po yun, maliban sa balat lang po. Okay? Okay. Thank you, Doktora. Ako, guilty ako dyan. Masyado akong protective sa bata na lagi kong binabalot. Tapos, yun nga, to the point na nagkakaroon nga ng napapawisan. Kasi ako lagi, baka ginawin. So, tama po si Doktora, di ba? Kailangan cool lang yung clothes. Yung itama mo lang dun sa weather. And then, make sure nga po na hydrated at saka kailangan din po na yung damit, yung kung pwede nga sleeveless, saka yung cotton na tela, napaka-importante nun. So, thank you for that reminder, Doktora. Miss Annie, ikaw naman. Thank you very much, Attorney Dot. Okay, a while ago, Attorney, mayroon binanggit si Dr. Kathleen na infection. Posible rin bang magkaroon ng problem sa internal organs na isang bata once na napabayaan at lumala na po ito, Dr. Kathleen? Nanay, ay mga nag-aalaga ng mga bata, pakinggan yung babanggitin ng Dr. Kathleen at panoorin niyo po. Go ahead po, Dr. please. And thank you. So, ito po yung nabanggit ko kanina, yung mamaso or impetigo na tawag natin. So, ito po ay kondisyon sa balat na sanhi po ng mikrobyo. No? So, sa umpisa,
pwedeng may maliit pong sugat or maliit na kagat, kinamot, nagkaroon po ng infeksyon. Pag ito po ay kumalat at pinatagal at hindi gumaling po, no? So, posible pong pumunta sa dugo at kumalat po sa ibang parte ng katawan. So, pag ganun po, hindi na po kaya ng mga karaniwan na gamutan ng mga iniinom na gamot. So, pag ganun po, i-hospital na po siya, tapos sa dugo, sa ugat na po padadaluyin yung gamot. So, yun po yung nasabi ko po kanina na kung pwede po, dalihin po kaagad kapag hindi po sigurado or kung hindi po gumagaling o lumalala po yung kondisyon ng balat po natin. Thank you for that, Okay. Dr. Kathleen. Attorney Dot, go. Balik sa inyo po ulit. Yes. Thank you po. Yes, Miss Annie. Eto, no, nagre-rewind ako. Naaalala ko yung kabataan ko. Kasi dinaanan ko talaga yan. Pati galis, Miss Annie. I have to be honest with you. Sobrang Nadaanan kulit ko niyo, yan Attorney kasi- Dot, ha? Oo, makulit talaga ako. Tsaka talagang marami akong kalaro. So, doktora, paano po dun sa may mga skin conditions, kagaya ng galis, no? Na Makati yan eh. Makati kasi infection yan, di ba? Minsan may sugat, Makati. Ano po ang dapat gawin ng magulang? Kasi yung mga bata naman, hindi din nila makontrol yung sarili nila. Hindi kagaya natin, di ba? Talagang pipigilin natin. Pero ang children, it's very hard for them to control That's yung correct. nararamdaman nila. They will really scratch, di ba? Yeah. They will really scratch yung mga infection na yan. Doktora, what do you advise po for the parents na nakikita nila na hindi napipigilan ng mga anak ang pag-scratch or pagkamot sa kanilang mga skin diseases? So, ang una po dyan, syempre, ang sasabihin ko po ay pumunta po sa doktor para mabigyan po ng tamang gamot para mapigilan pong pangangate. Ngayon, habang naghihintay po, kunwari hindi po agad madala sa clinic or sa ospital para makita ng doktor, pwede naman po natin gawin yung iiwan po sila dun sa, kung posible po sa malamig na environment, yung nasa electric fan, wag po yung sa mainit na sa labas po, sa may araw, lalo na kung hapon tanghaling tapat po, no? Tapos pag naliligo nga po, kailangan po mas maganda yung maligamgam or malamig pong tubig. Wag na po natin lagyan ng heater or yung mainit na tubig. Pwede rin po tayong kumuha ng bimpong basa, tapos may tubig. So, yun po yung panghihilamos natin. Parang compresses po para medyo mabawasan yung mainit po sa katawan. And then, syempre para po dun sa mga babies, yung mga hindi po natin maiwasan magkamot, as much as possible po, let's keep yung nails po nila, yung kuko nila na maiksi po para if ever man makamot nila, hindi po ganun kalaki ang sugat na pwedeng ma-infection po sa ibang panahon po. Tapos, pwede rin po natin silang turuan, yung mga medyo malalaki na instead of yung kinakamot po ang makate, pwede pong yung pinapat na lang po, yung ganon. So, tap-tap or rubbing po para hindi po masyadong masugat ng kuko. And one more thing is pwede po natin silang bigyan ng hobbies po. Yung busy po sila para hindi po sila masyadong preoccupied na nagkakamot po sila ng mga makakati sa balat nila. Kasi pag busy po sila, hindi po nila masyadong mapapansin na may makati po sa balat. So, ilan lang po yun sa mga paraan. Ayun. Pwede po nating ipang-distract po sa mga bata. Okay, very good. Miss Annie, bago ko ibigay sa'yo, ha? Gusto kong ulitin yung sinabi ni Doktora, napaka-importante. Yung cut the nails, no? Siguro, basta yung magaling talagang maggupit, ha? Huwag nyo namang susugatan. Cut the nails para hindi, pagka nag-scratch, hindi masyadong, lalong magkaroon ng sugat. But Doktora, ito po yung isang gusto ko pong malaman sa inyo. Kasi earlier, you already said na cleanliness is also very important. And minsan, I think yun yung nakakalimutan ng mga parents na gawin nilang malinis yung kabaligiran. So, Doktora, I want you now, if possible, for you to discuss what are the ways by which na maging malinis po yung kapaligiran ng mga anak nila. And one example is, yung pong damit or underwear, gaano kadalas dapat yan palitan? Or ang towel. Ang towel kasi minsan, Miss Annie, di ba, napunta na yung mga germs dun sa towel, pinapatagal pa ng 1 week or 2 weeks, di ba? That's So, correct. Doktora, doon naman po tayo ngayon sa kalinisan. Go ahead po, Doktora. Okay. Pati So, yun beddings pong pala, sa mga pati tuwalya. beddings. Opo. Yung mga tuwalya na sinasabi, ideally po, as much as possible,
every few days po pinapalitan yun, no? So, kung ngayon, lalo na ngayon mainit, mabilis naman po matuyo yung mga labahin natin. So, pwedeng every 2 to 3 days sana, or kung hindi naman madumi, or kung syempre, kung ginamit tapos madumi, ilagay na po agad yun sa labahan. Tapos, ibilad din po sa araw. Maganda po yung weather natin ngayon para pumatay ng mga mikrobyong pwedeng magsanhi ng mga sakit po sa balat natin, no? Yung mga bedsheet, same po. Usually, ang sinasabi po nila every week, no? Papalitan. Kasi naiipon po doon yung mga dumi, yung mga pawis po, lalo na yung kung hindi po naliligo bago matulog, no? Kaya po mas maganda bago po tayo matulog, maliligo po talaga or maghihilamos po ng maayos para yung mga naipon pong dumi habang tayo ay galing sa trabaho. Syempre, galing po tayo sa labas. Ang naiiwan po sa bahay, yung mga babies natin, yung mga bata. So, sila po malinis. Pag tayo madumi, humiga din tayo sa kama. Eh di, ganun din po kahit maligo po palagi yung babies natin. So, magpupuntahan din po sila ng dumi. Kaya dapat po hindi lang po yung bata or yung baby ang malinis, pati po yung mga kasama po sa bahay. Ay, nako, very well said. That's correct. Tama ka. Miss Annie, share ko Attorney lang Doc. ha. Yes, Oo. opo. Bago Go, ko please. ibigay sa'yo, Miss Annie, Opo. share ko lang. I have an apo who's staying with me in the house. And of course, nandyan opo. yung anak kong lalaki at saka yung daughter-in-law ko. You know, they're very strict with me. Sometimes kasi kami ng husband ko, eager na kami na yakapin yung aming apo, no? Yung anak nila. Pagkagaling sa opisina, naku, hindi pwede talagang, ma, please, wash ka muna, That's maghilamos ka correct. muna, magpalit ka muna That's into pajama. correct. So, tama po yung sinabi ni Doktora. Very good po yun. Miss Annie, ikaw Ganda. naman. That's a very good practice, Attorney Dot. Opo, tama po yan, ha? Gustong-gusto ko yung gano'n na nag-observe sa ganyan. Kasi yung bata, once na na-infect na siya, di ba, bata pa yon, hindi katulad natin na nakatatanda, di ba, Doktora? Thank you for that, Attorney Dot. Ang gusto kong itanong kay Doktora Kathleen, ito na witness natin yan doon sa mga congested areas, Attorney Dot, na hindi, tabi-tabi sila, ang sisikip ng bahay, walang proper ventilation yung mga bahay. Makita mo yung mga bata na talagang may mga galis na, kamot ng kamot, mga ganyan. At wala pa silang access sa tamang supply ng tubig. Kung mayroon man tubig, hindi ito regular dahil nga sa hirap ng buhay. Doktora, sa ganong klaseng sitwasyon, paano natin sila mapapasunod na you have to take care of yourself, magligo kayo, mga ganyan-ganyan? Mayroon ba tayong pwedeng gawin doon? Na, sige, wala kayong masyadong access sa water, ito yung pwede nyo gawin. Wala kayong, hindi kayo nagpapa-check up dahil wala kayong pera, nandoon kayo sa kabuhayan na ganyan, sitwasyon na ganyan. Anong pwede natin ma-advise sa kanila para kahit papano makatulong tayo na maisa puso nila yan o gawin nila. Simpleng pamamaraan. Kung hindi nila kayang gawin ng lahat, ano ang pwede tungkol doon sa mga nariyan sa congested na mga lugar, hindi tama yung ventilation, walang access sa tamang tubig, na para makaligo sila, para maging malinis yung kanilang mga katawan. Anong pwedeng gawin nila po? Yung kakayanin nila po, Doktor? Pag ganun po kasi, no, syempre alam po natin, very important na yun nga po na-mention po, maliligo. Kung hindi po talaga kaya, siguro kahit yung punas-punas ng bimpo na may tubig or hindi kaya, marami naman po tayo yung mga alcohol, no? So, pwedeng kahit yung siguro yung kamay bago po natin hawakan yung mga gamit ng mga bata. So, kung hindi po talaga makakaligo or makakahugas ng kamay, may mga gamit naman po tulad ng mga alcohol, yung mga antibacterial soaps po, mga ganun po. So, makakatulong din po ito. Although, hindi po talaga sila yung lunas, it will help po pag ginagamit po natin itong mga to kasi nalilimit po yung mga sanhi, yung mga mikrobyo, yung dumi po, no? Ganon. Okay. Alam mo, Attorney, kaya ko nasasabi ito dahil na-witness natin yan sa pag-iikot ng Serbisyong Bayanihan, ng UNTV, ng MCGI, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kasambahay. Bagamat hindi ako mismo nakaka-witness, ilan lang sa na-witness natin. Mayroon din po akong gustong i-contribute dito na sana at this point, yung mga LGUs natin, Attorney Dot, makalinga sila. Kalingain nila, lalo na sa panahon ngayon na matugunan nila yung accessibility sa tubig, masuplayan nila para makaligo yung mga bata na wala pong proper access doon, walang
proper na supply, tamang supply ng tubig sa panahon ng tag-init kasi kawawa yung mga batang yan. Attorney Dot, yan lang gusto kong sabihin. Ibabalik ko po sa inyo. Go ahead. Thank you very much po. Yes, Miss Annie, napakaganda ng sinabi mo. So yes, mga LGUs natin, mga barangay, tingnan po ninyo yung mga constituents po ninyo dyan. Hindi po yung puro kayo promises kapag merong kampanya. Tapos pagkatapos po ninyong manalo ay hindi na po ninyo sila aasikasuhin. So, very important, Miss Annie, na tayo po ay, kung tayo po ay nasa mga posisyon, no? Political positions, please take a look at your constituents. Pero Miss Annie, ito lang masasabi ko, Doktora, before I go to you again. Ang kagandahan lang, compared to other countries around the world, malinis po ang Pilipino, sa totoo lang. Mahilig po tayong maligo. That's why, sa mga ibang bansa naman, na pinupuntahan ng mga domestic natin, nare-rape po tayo dahil mabango tayo eh. Tayo po ay napakalinis sa ating katawan. Kaya lang nga, ang sinasabi ni Miss Annie, but of course, meron po dyan yung mga wala talagang access. Yan ang kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Doktora, you might have reminders po before we let you go. Napakaganda po ng diskusyon natin ngayong araw na to. Go ahead po. So, gusto ko lang po sabihan, katulad na sinabi ko kanina, yung mga nag-aalaga po sa bata, mga babies na pagka hindi po gumaling agad ang kondisyon ng bata or baby, maganda pong dalhin na po kaagad para makakita ng doktor. Marami po tayong tanggapan. So, mas mabuti po yung makikita po sila ng tamang tao po para mabigyan po agad ng lunas yung kanilang kondisyon. So, alam ko po marami pong tayong mga kakilala na nagsasuggest po na gawin po ito, gawin po yan. Pero sometimes po kasi mas nakakasama po pag hindi po tama yung naibigay. So, mabuti po humingi na po ng konsulta sa mga professional po para hindi na po kawawa yung baby or yung mga bata po. Well said. Ayan. Attorney Dot. Very, very well said. Yes, Miss Annie, lagi nating sinasabi yan. Mas mabuti na po na ma-prevent po ninyo at hindi lumala ang sakit. Kaya napakaganda po ng reminder ni Doktora. Of course, we would like to thank again our guest for this afternoon for sharing with us such knowledge and talaga po natuto po kami sa inyo. Thank you, Dr. Kathleen Uy Gomez, the head of the Pediatric Dermatology, Valenzuela Medical Center, na maganda na mahusay pa. Thank you very much again.